lahat. Gayon din po sa ating mga nasa online community. Tunay po na tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon dahil ang kanyang invitation ay patuloy ding ipinagkakaloob sa atin. Ang imbitasyon na tayo ay makabahagi sa kanyang kaharian, makasama sa kanyang hapag. At sa atin pong buhay, parte ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagkain, ang mealtime. Dumarating nga po sa punto na halos nakakalimutan natin ang mga problema natin pag tayo ay kumakain kaharap ng mga mahal natin sa buhay. At ganda rin po ng kultura natin bilang mga Pilipino na pag oras ng kainan, walang problemang pinag-uusapan, walang dapat nag-aaway, dapat ina-appreciate yung pagkain kasi grasya ng Diyos. At kung titingnan natin sa Ebanghelyo, ang binigay na parabola ng Panginoon ay patungkol sa hapag na kung saan lahat tayo ay makaka-relate. Lahat tayo ay makakapagbigay ng magandang atensyon. Bakit? Hindi bago sa atin ang hapagkainan. Lahat tayo ay naghahanap ng masarap na pagkain, lahat tayo ay naghahangad ng may magandang ambience na kainan, lahat tayo ay naghahangad na makapag-enjoy pagdating sa usaping pagkain. At sabi nga po, hindi dapat ipinagdadamot ang pagkain. Inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang kaharian sa isang hapagkainan, sa isang celebration na meron ng inanyayahan. Inihanda na niya, pero ng oras na ng handaan, ang lahat ng kanyang inanyayahan ay hindi dumating dahil kanya-kanya ng excuses, kanya-kanya ng kabisihan sa buhay. At kung titingnan, itong ebanghelyong ito ang nagbukas para sa lahat ng imbitasyon ng Panginoon para makabahagi sa kanyang paghahari, makasama sa kanyang hapag. Kung una, ang kanyang hapag ay para lang sa mga piniling bayan ng Israel, sa mga Hudyo, pero ang lahat ng inimbitahan ay hindi nagkaroon ng magandang pagpapahalaga dito. At yun ay extended to us, even to our times. God is continuously inviting us to be part of this banquet. Pero ang tanong, tayo ba ay handa na makihalo o makisalo sa hapag ng Panginoon? Or katulad din tayo ng mga inimbitahan na meron tayong kanya-kanyang excuses? Mga kapatid, sa bawat panalangin natin, tayo ay humihiling sa Panginoon na sana bigyan tayo ng magandang kalusugan, na sana bigyan tayo ng magandang buhay, na sana mapaginhawa ang ating mga pinagdaraanan. At ipinagkakaloob yun ng Panginoon upang tayo ay mas mapalapit sa Kanya, upang tayo ay makasalo sa Kanyang hapag, sa hapag ng pag-ibig, sa hapag ng Kanyang kaharian. Pero kung titingnan natin, ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos ay nagiging hindrance para tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Nagiging hadlang upang makita at mapahalagan natin ang Kanyang imbitasyon. Ano po ang hinihingi sa atin ng Ebanghelyo? 3 bagay po ang ipinapaalala sa atin. Una, put God in the center of our life. Lagi nating unahin ang Panginoon. Kasi wala ang mga bagay na ito kung hindi natin kasama ang Diyos. Wala tayo sa katatayuan natin kung hindi natin kasama ang Diyos. At ang kanyang imbitasyon ay patuloy. Pero sana unahin natin lagi ang Diyos. Unahin natin ang Diyos at ang lahat ng bagay sa buhay natin ay mapupunta sa tamang lugar at sa tamang oras. Pangalawa, hinihinga ng Panginoon na sana lagi tayong available. Available hindi lang sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng katanyagan. Available tayo sa imbitasyon niya na yakapin
ang mga kapatid natin na nangangailangan, na nagugutom. Available ang ating sarili upang makatugon sa kanyang panawagan. Kasi ang panawagan lang niya ay makibahagi sa kanyang kaharian at pagiging makibahagi sa kanyang paghahari, dapat bukas tayong tumulong at magkaloob din ng sarili gaya ng ibinigay na halimbawa ng Panginoong Hesus. Sabi nga sa unang pagbasa, He emptied Himself para makasunod sa kalooban ng Diyos Ama. At bilang pakikibahagi sa kanyang hapag, sana available din ang ating sarili para maging lingkod sa mga taong nangangailangan, sa mga taong pinaglingkuran din ng Panginoon. And lastly, mga kapatid, sana katulad ng Panginoon, maalam tayong magbahagi. Again, our wealth, our position ay magiging mas makabuluhan kung ito ay naiibahagi natin ng tama. Katulad kung papaanong ibinahagi at inextend ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga at ang kanyang kaharian para sa lahat. Huwag po natin sayangin. Sana matuto rin nating maibahagi ang kanyang pagmamahal na ipinadama sa atin. Muli mga kapatid, sa ating buhay, marami tayong pinagkakaabalahan at marami tayong biyayang natatanggap. Pero ang imbitasyon ng Panginoon na makabahagi sa kanyang hapag ay patuloy na binibigay at patuloy na inihahain sa atin. Pero sana maging karapat-dapat tayo para sa hapag na ito at maging una sa lahat si Kristo at maging available ang ating sarili para sa mga imbitasyon ng Panginoon na makabahagi tayo sa kahariang ito. At higit sa lahat, maibahagi natin ang mga biyaya na ibinagkaloob ng Poong May Kapal upang ang kanyang dakilang pagmamahal at pagpapala ay maipadama sa lahat. Amen.